Naku po, mismong supreme leader na mga tol ng Iran ang nagbabala sa Amerika na magkakaroon daw ng regional war kung itutuloy ng US ang kanilang pag-atake. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kung nasan ka man ngayon, sana nasa mabuti kang kalagayan. So mainit na balita ang ating pag-uusapan ngayon. Ayon dito sa report, mula rito sa UNTV News and Rescue, nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na magdudulot ng mas malawak na regional war kung itutuloy ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran. At ayon naman mga kapatid dito sa international news, which is ang WION, sabi ng mga eksperto, mayroon daw kakayanan ang Iran sa pamamagitan ng kanilang mga hypersonic missiles na palubugin etong mga US aircraft carrier. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako para bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Okay, so talakayin na natin to mga tol, panoorin natin. Sa gitna ng tumataas sa tensyon ng Estados Unidos at Iran, naglabas ng pahayag ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kanyang ex-post, sinabi ng leader na dapat alam ng US na kung magsisimula sila ng digmaan laban sa Iran, ito'y magiging regional war. So ito'y isang matinding banta, no? Sabing ganun mga kapatid ni Khamenei, ito yung Supreme Leader, dapat aware kayo, no? Kumbaga sinasabihan niya tong si Trump, dapat aware ka, dapat alam mo na kapag kami inatake mo, magkakaroon tayo ng regional na mas malawak na digmaan. Sabing ganito, that Americans sometimes talk about war, saying we will come with warships and aircrafts is nothing new. Wala nang bago dun. Yun naman yung ginagawa ninyo eh. The Iranian nation is not affected by such talk. Hindi kami naapektuhan ng puro salita, sabing ganun. They shouldn't try to intimidate the Iranian nation with such things. Sabing ganun mga kapatid ni Khamenei. Ibig sabihin, maaaring madamay sa digmaan ang iba pang karatig o kaalyadong bansa. Nanindigan si Khamenei na hindi ang Iran ang magsisimula ng gyera at wala silang layuning atakihin ang alinmang bansa. Sabi rito, ito, basahin na natin. We are not the initiators of war. We do not seek to oppress anyone. We do not seek to attack any country. However, anyone who seeks to attack or cause harm will face a decisive blow from the Iranian nation. Wala silang balak, wala silang kagustuhan na magsimula o atakihin ng sinuman, pero ito yung banta. Kapag sila ay inatake at mag-cause ng harm, ay haharap sa isang decisive blow, sabing ganoon, from the Iranian nation. Gayunpaman, sino man aniya ang aatake o mananakit sa Iran, kailangan nitong harapin ang matinding paghiganti nito. Matatanda ang nagbabala si US President Donald Trump na maaaring kumilos ang US laban sa Iran dahil sa nuclear issue nito at barahas na crackdown ng Iran laban sa mga anti-government protests kung maraming napatay na mga protesters. Gayunpaman, sinabi ni Trump na mayroon nang isinasagawang seryosong negosasyon ang US at Iran at umaasa ito magiging katanggap-tanggap ang magiging kasunduan. Sana mga tol, ako'y umaasa dun. Kasi dalawang malaking bansa to at dalawang malakas na bansa. Sana mga kapatid, madaan sa negosasyon at madaan sa pag-uusap. No? Well, yun naman talaga ang gusto natin. Halimbawa na lang dito sa ating bansang Pilipinas at sa China. Mabuti pa rin yung nakikipag-usap sa kanila. Pero kasi sa atin mga tol, wala na sa atin yung problema kasi ang ating iginigiit lang naman is yung ating karapatan. Hindi naman tayo nakikipag-away sa kanila, di ba? Hindi naman siguro masama na ine-expose natin yung ginagawa nila para sila mismo mahiya na ginagawa pala nila yung mga bagay na yun. Pero, syempre gusto pa rin natin magkaroon ng negosasyon. Mapag-usapan tong issue na to para walang gulo, di na mauwi pa sa mas matinding konfrontasyon o mas matindi pang away. Pero ulitin ko mga kapatid, wala na sa atin ng problema. Nasa sa kanila na kung irerespeto ba nila o hindi yung international law. So ngayon dito naman sa Amerika at saka sa Iran,
pareho silang merong ipinaglalaban. Pero bagamat hindi ito'y malapit sa ating bansa, sana hindi magkaroon talaga ng totoong kaguluhan o nung gera na mismo. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagdadagdag ng presensya ng militar ng US malapit sa Iran. Kabilang na dito ang pagpapadala sa lugar ng USS Abraham Lincoln, isang US Navy aircraft carrier. Sheila Reyes. Sabi nga rito mga tol sa WION, ito panoorin natin. President Donald Trump has to make a crucial decision. Will he order a strike on Iran? Attacking the country could spark a firestorm. Tehran has unveiled a chilling warning poster showing American warships sinking beneath missile strikes. And military experts say Iran has the firepower to make the threat real. Military expert says Iran, mga kapatid, has the capability to make that threat real. Sabing ganun mga tol ito balikan ulit natin yung exact word. Warships sinking beneath missile strikes. And military experts say Iran has the firepower to make the threat real. Has the firepower to make the threat real. Meron silang kakayanan, meron silang puwersa, meron silang firepower para maging totoo yung banta nila na palubugin etong mga aircraft carrier. So hindi lang basta daw pagbabanta ng Iran yun. Talagang kaya daw nilang gawin yun at meron silang firepower para gawin yung mga pagbabantang yun at gawing katotohanan. Sabi yan mga tol ng mga military expert. Ngayon na kay Donald Trump ang desisyon kung talagang siya ba ay aatake sa Iran o hindi. Kasi nakaposisyon yung kanyang mga puwersa. Now the question keeping Pentagon strategists awake is, can the Islamic Republic actually sink a US aircraft carrier? Why Iran is a hard target for US? Bakit? Mahirap targetin ng Iran para sa Amerika. Trump could order commando raid on Iran's nuke sites. Bakit hindi ganun kadaling atakihin ng Iran? Why Iran is a hard target for US? Trump warns Iran but war isn't easy. An American aircraft carrier slicing through West Asian waters looks unstoppable. Ito na yung aircraft carrier ng US nandirito na banda. Nuclear-powered, bristling with weapons, protected by layers of steel, radar and firepower. But against Iran, power alone does not guarantee safety. Ooh. Power alone is not guaranteed The carrier safety. strike group includes the Airleigh-Burke-class destroyers USS Frank E. Peterson Jr., USS Michael Murphy and USS Spruance. Tehran ready for nuclear talks on equal footing. A carrier strike group can also include a nuclear-powered submarine. However, its deployment or location has been kept classified. The Abraham Lincoln carries dozens of planes and helicopters, including F-18 and stealth F-35 fighter jets, and EA-18 Growler electronic warfare planes. There is no doubt that President Donald Trump has significant firepower at his disposal if he decides to strike Iran. Donald Trump is urging Iran to agree to a deal. So ngayon ay ginigipit na ng Amerika itong Iran na mag-agree dun sa deal. Pero syempre ang Iran bilang kilala naman nila sarili nila, alam nila kung kailan sasang-ayon at kailan hihindi. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. On paper, the numbers are intimidating. The carrier group can track hundreds of targets at once. Its Aegis combat systems can intercept more than 60 incoming missiles and drones in a coordinated attack. Pag ito inatake ng Amerika at nagawa ng Amerika ng smooth yung kanilang misyon, for example, talagang natalo nila itong Iran, ito'y another history na naman
para sa kanila na may pagmamalaki ni Trump, mga tol. Katulad ng halimbawa ginawa nila sa Venezuela, di ba? Yung pagpasok ng Amerika doon at paglabas ng walang galos overnight, mga tol, nakuha nila si Maduro, di ba? Pinagmamalaki ni Trump yun na sila lang daw ang bukod tanging bansang nakagawa nun. So pag eto nagawa nila sa Iran na masira lahat ng facilities ng Iran o mabomba nila ng walang galos, ng mabilisan lang, mga tol. Ito ay another ano na naman ni Trump to, no? Maiboboast niya. But Iran has the firepower to surprise the world's mightiest military. Tehran's strength lies in saturation. Swarms, not single strikes, hundreds of drones, barrage of cruise missiles, ballistic missiles fired from deep inland fast attack boats. Sea mines. The goal is simple: overwhelm the differences, force mistakes, exploit a gap. Yun ang goal. Yun yung kakayanan ng Iran kasi. 'Di ba, nakita na natin yun sa maraming pagkakataon. Kaya nilang magpalipad ng missile ng sabay-sabay na talagang hindi, kumbaga ma-overwhelm talaga yung yung mga air defense system. Kahit sabihin natin yung Iron Dome ng Israel, na overwhelm yun, mga tol. Kapag nagpalipad ang Iran, mga tol, daan-daan, 500, 600, 700, talagang may nakakalusot. Ganun sila karami magpakawala. Military analysts warn that even the most advanced carrier becomes vulnerable if the volume of incoming threats exceeds interception capacity. Diba? Yung volume. Diba? Yung paparating kung gaano karami yung pakakawalan ng Iran. Missile, ballistic missile, drones, kung sabay-sabay yon, ma-overwhelm. Di alam kung ano ang pupuntiryahin o kung paano sasalagin, diba? A few missiles slipping through could cripple the armada. Ilang missile lang daw ang makalusot. Sabing ganun. Could cripple the armada. So meron talaga daw ang Iran na firepower na ganun. No? Kahit sabihin nating merong air defense system itong US, pero kapag na-overwhelm yan sa dami ng ibabanat sa kanila ng Iran, ilan lang dun ang makalusot, kayang nung palubugin talaga itong barko, yun ang sabi. But targeting the nuclear-powered USS Abraham Lincoln will not be easy. Nimitz-class aircraft carrier has the ability to move at speeds of over 25 knots, Ooh. with frequent changes in direction to avoid any predictable patterns. Iran has hypersonic missiles, but to hit a moving target, real-time targeting information is required, which Iran does not have. Yun lang. Yun lang ang problema. Diba? Walang ganun ang Iran. However, even if one Iranian projectile manages to breach the multi-layered defenses and hit the aircraft carrier, it would be a big, humiliating setback for the world's most powerful military. Ang problema, merong hypersonic missile itong Iran, pero para matamaan mo yung isang gumagalaw na target, kailangan meron kang device na makokontrol mo real time. Ang problema, walang ganun daw ang Iran. So ang meron ng Iran, yung tipong magpapakawala sila, tapos bahala na kung saan babagsak, no? Tamaan kung anong tatamaan. Ganun ang style na ginagawa nila. Kumbaga, meron kang target, babatuhin mo ng isang bato, 'di ba? Hindi mo matamaan. Pero magbabato ka na lang sabay-sabay ng bato at para at least makatsamba kang tamaan man lang ng isa. Parang ganun, mga tol, ang diskarte ng Iran. Magpapakawala sila ng napakarami, no? At ma-overwhelm yung kalaban sa sobrang dami ng pakakawalan nila. May tatama at may tatama pa rin. Pero etong ang aircraft carrier ay hindi basta-basta ganun kadaling tamaan dahil ito'y kayang gumalaw sa mabilis na paggalaw. The Pentagon knows the risks and is treading cautiously. While nuclear reactors allow the ship to steam for 20 years without refueling, the maintenance is specialized and costly. It costs approximately $6 million every single day Grabe. just to keep a supercarrier active. Grabe. Napakagastos pala niya, no? $6 million every day, mga tol. Para lang mapanatiling buhay itong barkong to. Ayun, sabi,
The maintenance is specialized and costly. It costs approximately $6 million every single day just to keep a supercarrier active. So Trump needs to decide soon on his course of action. So kailangan niya ng magdesisyon agad kasi para mapanatili lang itong aircraft carrier na to na gumagana is kailangan gumastos ng Amerika ng $6 million a day. No, para mapanatili lang itong gumagana. So, habang hindi pa siya nagde-decide at etong barkong to ay nasa karagatan, gumagastos ang Amerika ng $6 million a day. Wala pang gera yon mga tol ha. Para lang mapanatiling gumagana itong aircraft carrier na to. May ihirapan magkaroon ng ganyan ng Pilipinas mga tol. Yung $6 million a day na yon, iisipin ng mga magnanakaw dito, $6 million para paganahin lang yung barkong yan. Ako nang yan, bulsa na lang namin yan. Isang magandang mansion at isang magandang isang magandang private jet din yan. Baka makabili pa nga sila ng private island din, no? Iranian authorities unveiled a new mural on a giant billboard in a central Tehran square. The image shows an aircraft carrier with exploding fighter planes and bodies strewn across. Ito naka-display na sa Iran, no? Tehran warns that it is ready for talks but prepared for war as well. We possess extraordinary defensive capabilities. We are far more prepared than before. It is our duty and responsibility to defend Iran's pride, sovereignty, and territorial integrity. As we have shown before, against any aggression or threat, we will respond fiercely and comprehensively with all our strength. Iran has vowed to retaliate against any American attack, saying that its finger is on the trigger. There are US bases and facilities dotted along the Arabian side of the Gulf, notably in Bahrain and Qatar. Washington acknowledges these risks. Pero nakapalibot ang Amerika sa kanila. Harir Air Base, Al-Assad Air Base, Al-Tanf Garrison, Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Ito sa Bahrain, US Navy 5th Fleet. Nandun banda sa may Bahrain, tas Qatar, Al-Udeid Air Base, Al-Dhafra Air Base, UAE sa United Arab Emirates, no? Nakaposisyon na. We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, so short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. Tehran has an estimated 2,000 mid-range ballistic missiles that can reach across the region and strike as far as Israel. It also has significant stockpiles of short-range missiles capable of reaching US bases in the Gulf and ships in the Strait of Hormuz. Ooh. The US has Patriot and THAAD anti-missile systems stationed throughout the region. Grabe, no? Ganito pala din talaga kalakas ang Iran, mga tol. Kaya pag etong dalawang to ay nagkasagupa, sabing ganun nga ng Iran, 'di ba, sa isang pinanood natin kanina, nagbabala mismo si Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei na ito'y posibleng mauwi sa regional war, no? Ano ang inyong masasabi rito, mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinyon at komentaryo. Ito ba ay ayokong isipin, sa totoo lang mga tol, na mangyayari to sa panahon natin ngayon. Masasaksihan natin kung ano yung hindi nasaksihan ng ating mga lolo't lola nung World War II o yung mga lolo't lola nila nung World War I. Kasi mga tol, di hamak na mas matindi ang pwedeng mangyari kapag nagkaroon ng WW3. Dahil alam naman natin kung ano ang pinagkaiba ng teknolohiyang meron ngayon ng tao at mga malalakas na bansa kumpara mo dati. Diba? Ibang-iba ngayon mga kapatid, may mga hypersonic missile pang nalalaman. Ngayon, dati walang ganun. Pero kita nyo naman, diba, rito sa Battle of Manila, talagang wasak ang Manila nun. Well, hindi naman natin sinasabing dito sa ating bansa mangyayari. Pero syempre, yung magsisimula sa isang lugar na lalawak maging regional, malalawak ng lalawak hanggang sa maging pangbuong daigdigan na.
'Diba? Ganyan mga tol, parang wildfire yan, nakakalat talaga. Sana hindi mangyari. Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.